Dapat narito pa siya malapit. Makinig kayong lahat ng mabuti. Kailangan ko siya buhay o patay. Kung makakabalik siya sa lungsod ng ulap, lahat kayo ay magdudusa. Maghanap kayo. Kayong tatlo sa itaas. Kayo, dyan sa banda. Ikaw, sumama ka sa akin. Ipagdiwang natin na ngayon, ang ating unang palabas ay matagumpay. Tagay. Sasagot ako ng tawag. Sige. Bukas uwi ako sa lungsod ng ilog. Ilixed, magandang gabi. Anong ginagawa mo? Huwag kang maingay. Bilisan mo, tingnan mo dyan. Paumanhin. Ang sama ng swerte. Tara na. Hala. Reservado ng Grupo Zenith ang buong VIP floor. Narinig kong personal na darating ang presidente ng Grupo Zenith. Si Javier Garca. Parang nakita ko siya sa business magazine. Pinakabatang tycoon ng lungsod Bula. Sofa, swerte mo. Makapagtugtog ka sa harap ni Garca. Kung magkagustuhan kayo, nagtatrabaho lang ako dito. Ano ng moralidad mo? Hoy, ang ganda nung pianistang babae. Kayaan natin ng $100,000. Makukuha ko siya sa 3 araw. Hindi siya isang babae na pwedeng paglaruan. Layuan mo siya. Hala ka. Naengganyo na si Javier sa kanya. Akin lang siya. Sige, alam ko na ang rules. Di ko siya gagalawin. Isuot mo na agad, baka magkasakit ka. Galing ito sa client para kay Ili Lopez. Anong nakasulat dito? Pangit na biro lang ng client. Bumalik na tayo agad. Bukas, dalhin niyo ang kontrata para bilhin ang Santa Clara Orchestra. Opo, Garca. Magkikita pa tayo. Ang galing mong tumugtog. Ang husay mo sa paghawak ng ritmo ay lalong gumagaling. Salamat sa inyong mahusay na pagtuturo. Sofa, ang Santa Clara Orchestra, ay kukuha ng bagong miyembro ngayong buwan. Nairekomenda na kita sa direktor. Talaga? Salamat, Professor Rojas. Ah, napala. Ang pamilya Garca ay naghahanap ng piano teacher para sa binatang si Alex. Ang singil kada oras ay napakataas. Gusto mo bang subukan? Grupo Zenith. Ang pamilya Garca. Tama. Sa posisyon ng pamilya Garca, malaking tulong ito sa iyong pag-unlad sa hinaharap.
Kumusta, Alex? Ako si Guru Lopez. Guru Lopez, ang ganda mo pala. At ang pogi mo rin. Magsimula tayo sa mga pangunahing nota. Sige na. Ingat. Guru Lopez, hindi naman nangangagat yan. Alex, ang welcome gift mo ay natakot si Guru Lopez. Ilagay mo ang alaga mo. Pasensya na, Guru Lopez. Huminahon ka, okay na yan. Ang Guru Lopez ay napakadaling matakot. Pasensya na, takot lang talaga ako sa mga aso. Nakakahiya naman. Anong ikinahihiya mo? Akala ko ikaw ay magandang babae na laging papalapit sa akin. Pakiusap, huwag kang magbiro ng ganyan. Mukhang hindi mo ako naalala. Hayaan mong magpakilala ako ng maayos. Ako si Javier Garca. Ako ang kapatid ni Alex. Ihahatid kita. Hindi na, salamat. Kaya ko namang tumawag ng taxi. Ganun ba kalaki ang takot mo sa akin? Hindi. Ito ang numero ng telepono ko. Maaari mo akong kontakin. Tara na. Maging kasama mo ako. Sobrang kinabahan si Guru Lopez. Hindi. Garca, pakiusap, wag niyo itong gawin. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Pasensya na. Hindi ko sinasadya yun. Tama ka. Ano? So Lopez, maging girlfriend kita. Ginoong Garca, may boyfriend na po ako. Kaya kong maghintay. Hindi na kailangan. Mahal na mahal ko ang boyfriend ko. Mahal ka rin ba niya? Naman. Ginoong Garca, gusto ko pong tapusin ang kontrata. Dahil lang sa gusto kita. Ako ang hindi karapat-dapat. Ginoong Garca, mas mabuti ito para sa ating dalawa. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Sofia, pasensya na. Late na naman ako. Okay lang, kararating ko lang din. Naging abala ako lately. Ako at ang mga kaibigan ko ay nagsimula ng bagong proyekto. Araw-araw may meeting at naghahanap ng kliyente kahit wala na akong oras para kumain. Mahalaga ang trabaho, naiintindihan ko. Ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap ay para sa ating kinabukasan. Malapit ka nang magtapos. Gusto kong makuha agad ang down payment para sa bahay natin. Para bigyan ka ng matatag na tahanan. Magsusumikap tayo ng magkasama. Kapag tapos na itong abalang panahon, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Ano sa tingin mo? Imbestigahan ang lalaking iyon. Ginoong Garcia, ang impormasyong hiningi ninyo. Ricardo Vega, 24 anyos. Mga magulang niya ay may maliit na pabrika. 3 taon na silang magkasintahan ni E. Lopez. Sa kasalukuyan, kasama ng mga kasosyo niya, nagtrabaho sa Project La sa internet. Noong nakaraang linggo, nagsumite siya ng project proposal sa ating kumpanya. Kakatanggap lang ng pagtanggi. Ano ang dahilan ng pagtanggi? Ayon sa lupon ng pagtatasa, kulang sa teknolohikal na hadlang ang proyekto. At mataas ang panganib sa merkado. Magpatuloy ayon sa protocol. Ginoong Garcia, pakiusap, tingnan niyo muli ang project plan. Pinagbuti na namin ito, Ginoong Garcia. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Tio Fernando, anong drama itong ginagawa mo? Javier Garcia, bakit ang port project na responsibilidad ng tatay ko ay napunta sa iyo at kinuha mo rin ang kanlurang lote na inayos namin ng kalahating taon? Javier,
magkadugo tayo. Hindi mo ba nakikiling sobra ka na? Sobra? Ang ginawa mo sa CCT, Tio, hindi ba sobra rin? Ano? Anong CCT? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tio Fernando, pinoprotektahan ko pa ang dignidad. Kung hindi, ibibigay ko mismo ang ebidensya kay Lolo Garcia. Hayaan nating makita ng matanda. Javier, lahat yun ay pagkakamali lang. Ang kanlurang lot, kung gusto mo, kunin mo, magkadugo tayo. Ay, wag nating sirain ang magandang samahan. Tatay, bakit tayo? Tumahimik ka. Paumanhin na po. Hindi na kayo abalahin ni Tio Fernando. Tara na. Tatay, bakit? Tatay, hahayaan lang ba natin siyang makatakas? Lene, akala niya sa pagkakaroon ng ebidensya, makakatulog na siyang payapa. Titingnan natin kung hanggang kailan ang tagapagmana na ito ay magiging mayabang. Tatay, may plano ba kayo? Sofia, may misteryosong regalo para sa'yo. Naalala talaga ni Ricardo. Hala, galing to sa boyfriend mo, di ba? Tingnan natin kung ano ito. Diyos ko, pinakabagong koleksyon ng Tiffany. Suotin ko sa'yo. Sus, mga libo-libong piso ito, no? Ang bait ng boyfriend mo sa'yo. Lag siyang mabuti sa akin. Anong nangyari? Ang saya-saya mo ngayon. Hindi naman. Gusto na gusto ko ang kwintas. Salamat. Kwintas. Anong kwintas? Ah, ito bang kwintas ang tinutukoy mo? Medyo maganda naman. Sofia, maganda ang panlasa mo. Itong kwintas. Hindi ba galing sa'yo ito? Hindi. Sofia, kung gusto mo ng kwintas, bibilhan kita sa susunod. Ricardo, naalala mo ba kung anong araw ngayon? Ngayon. Anong araw ngayon? Ni hindi mo na nga maalala na birthday ko ngayon, dati lagi mong naaalala. Sige, pupunta na ko dyan. Sofia, may problema sa kumpanya. Kailangan kong umalis. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng abalang panahon na ito, magkakasama tayo. Magtrabaho ka na. Kung hindi si Ricardo, sino nga ba ang... Pansin kayong lahat, may mahalagang paunawa tayo ngayon na dapat gawin. Ang Santa Clara Orchestra natin ay opisyal nang nakipagkasundo sa Grupo Zenith. Pakitanghal si Igarka. Iri Lopez. Nagkita ulit tayo. Kumusta po, Igarka? Hindi ba magagalit kung maglibot tayo? Santiago, ikaw ang sumama kay Igarka. Sofa, kilala mo ba si Igarka? Isang beses lang kami nagkita. Mabuti naman pala, sa corporate gala ng Grupo Zenith sa susunod na linggo, ang bantog na maestro na si Amer ay dadalo para magtanghal. Pwede mo ba kaming tulungan makakuha ng ilang tiket? Direk, ako po ay... Nakasalalay sa iyo ang orkestra. Igarka, hayaan niyong si Sofa ang sumama. Salamat sa pagtuloy mo, Iri Lopez. Hanggang dito na lang po, Igarka. Yung kwintas na binigay ko, hindi mo ba nagustuhan? Ikaw po ba ang nagpadala? Sino pa ba? Yung nobyo mong limot na limot sa birthday mo. Masyadong mahal yan. Isauli ko na lang ito. Ang mga regalong bigay ko, di ko na kinukuha. Igarka. Nabalitaan kong ang Grupo Zenith Gala ay inimbitahan si Maestro Amer. Gusto naming dumalo para matuto. Pwede kaya? Gusto mo ng mga tiket? Isang halik. Isang halik. Palit sa isang tiket. Ginoong Garka, pakiusap maging disente ka. May boyfriend na ako. Hindi ako apektado. Naaapektuhan ako. Ganun na ba kababa ang loob mo? Pasensya na, Ginoong Garka. Baka nagkakamali kayo sa akin. Hindi ako yung klaseng babae. Akala ninyo. Pumunta ako dito. Para lang, kausapin kayo ng seryoso. Hindi ko napansing nagmamalabis na pala. Pasensya na sa abala. Isang rosas na may tinik. Lalo pang nakakaakit. Javier Garcia.
Paano nangyaring bumaba si Sofia sa kotse mo? Sofia, Ricardo Vega, anong ginagawa mo dito? kasalanan kong nakalimutan. Ang birthday mo dati. Nagpalamit ako sa trabaho para makabawi. Oo nga pala, kilala mo ba si D. Garcia ng Grupo Zenith? Nabili na ng Grupo Zenith ang orchestra. 2 beses na kaming nagkita. Kanina lang. Parang nakita kitang bumababa sa kotse niya. Huwag kang magkamali. Trabaho lang ito. Sinusubukan kong kumuha ng invitations para sa orchestra sa gala ng Grupo Zenith. Ang gala ng Grupo Zenith, narinig kong lahat ng mayayaman sa Ciudad Nebela dadalo. Sofia, kailangan mo akong tulungan. Ang proyekto, hinahawakan ko ay may cash flow problem. Kung makakadalo ako sa gala, baka makakuha ng mga investor. Pero tinanggihan na ako ni Igarka. Sofia, alam mo, ang dahilan kung bakit ako naghihirap para makapag-ipon ng down payment para sa bahay natin. Gawin mo para sa kinabukasan natin. Subukan mo ulit. Mangyaring umupo po kayo. Binibining Lopez, inatasan po kayo ni Ginong Garca na maghintay muna rito. Paumanhin po, kailan po darating si Ginong Garka? Nasa international video conference po siya ngayon tungkol naman sa eksaktong oras. Sige po, salamat. Ginong Garka. Sinabi ng assistant ko na hinahanap mo ako. Ginong Garka, kasi po, yung project ng boyfriend kong si Ricardo Vega, nagkaproblema sa pondo nitong nakaraan. Dahil sa kanya ka pumunta rito. Bakit mo naisip na tutulungan ko ang boyfriend mo? Naniniwala lang po ako na pinahahalagahan ninyo ang talento. Gusto mo ba na mag-invest ako sa project niya? Hindi po, hindi yun. Nagsumite siya ng project application. Pero hindi lang, naaprobahan ng review committee. Sa tingin mo ba, sinasadya kong pahirapan ito? Hindi ko po yun ibig sabihin. Ano nga ba talaga ang pakay mo? Pasensya na po. Hindi sana ako dapat pumunta. Naalala ko ang project ni Ricardo Vega. Sinabi ng evaluation committee na hindi angkop ang core technology. Karaniwan sa maliliit na bagay ay hindi ako nakikialam. Pero para sa'yo, pwedeng gumawa ako ng exception. Hindi ko po hinihiling na makialam kayo sa review. Narito lang ako para humingi ng invitation sa gala. Pwede kitang bigyan ng ticket. Maayos din natin ang usapin sa orchestra. Pero dapat alam mo, ang gusto ko. Ayoko nang pilitin ang mga bagay. Alam ko po. Kusa ko pong ginagawa ito. Salamat. Iyon lang. Pinagkasunduan natin isang halik para sa isang tiket. Ngunit sa tingin ko ang halik na yon ay hindi tunay. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko ng totoong halik. Sapat na ba ito? Binibining Lopez, kung hindi ka marunong humalik, pwede kitang turuan. Ito ang tunay na halik. Ang mga tiket para sa gala ay ipapadala sa orkestra bukas. Nagsisimula pa lamang ang laro. Binibining Lopez. Ito ang tunay na halik. Kapag natapos ko na ang lahat, ikaw ay ihahatid ko para makilala ang aking mga magulang. Ano sa tingin mo? Ano ba ang ginagawa ko? Sofia, may balita ba mula sa Grupo Zenith? Nakuha namin ang mga tiket. Tapos na ang lahat. Mula ngayon, wala na ako. Mga atensyon, may magandang balita. Ang Grupo Zenith ay nagbigay sa atin ng 5 tiket. Nag-organisa rin sila ng eksklusibong klase kasama ang maestro na si Amer. Sofa, sa pagkakataong ito, utang namin ito sa'yo. Diyos ko, at VIP na upuan pa. Sofa, ang galing mo talaga. Hala, kailan pa naging tungkulin ng orchestra natin ang pakikipag-ugnayang pangpubliko? Baka naman may mga taong gumamit ng mga hindi karaniwang paraan para makuha ito. Natalia Rojas, anong ibig mong sabihin? Ano pa ang ibig sabihin noon? Nakikita ko lang ang ilang tao na nagpapakabanal sa publiko pero sa likod naman ay gumagamit ng mga kainahinalang pamamaraan. Natalia, bantayan mo ang iyong pananalita.
Direktor, marami naman tayong miyembro sa orchestra. Bakit si Sofia lang ang nakakakuha ng ganitong klaseng pribilehiyo at nagpaorganisa pa sila ng pribadong klase kay Maestro Amer? Ang ganitong trato ay hindi basta-basta makukuha ng ordinaryong tao, di ba? Sa palagay ko, may mga tao nagsasamantala sa kanilang kagandahan para makalamang sa iba. Senyor Garca, bakit po kayo mismo ang dumating? Narito ako para tiyakin ang detalye ng gala. Parang may narinig akong nagdududa sa pamantayan ng Grupo Zenith. Senyor Garca, kailangan ba nating tingnan ang sisi para patunayan ang paninirang ito? Hindi ko naman sinasabi yun. Nag-aalala lang ako sa posibleng pandaraya. Pandaraya. Binibining Rojas, nakaraang taon ay nabigo ka sa 3 pagsusuri. Ngunit nanatili kang soloista dahil sa rekomendasyon ng subdirektor. Yan ang tunay na pandaraya. Kaya pala nakakuha ka ng tiket sa international na biyahe noon. Isuspendi agad ang lahat ng performances ni Natalia Rojas. Darating ang Integrity Department para magsiyasat. Kasalanan mo lahat ito. Tumawag ng pulis, isasakdal ka ng Grupo Zenith. Masama ka, inagaw mo ang asawa ko. Masama ka, ikaw ang masama, inagaw mo ang asawa ko. Masama ka. Naiulat ko na sa asawa ng Deputy Director at sa media ang balita, ayon sa utos mo. Ikaw ba ang may pakana ng lahat? Alam na ng buong orkestra na merit mo ang posisyon. Yan, Bakit mo ako tinulungan? walang makakapanakit sa asawa ko. Ginoong Garca, hinihiling kong sa hinaharap, hindi ka na magsalita ng ganyan. Anong klaseng pagsasalita? Ang kasunduan natin ay tapos na. Kasunduan? Tapos na. Bakit ka namumula? Hindi ako namumula. Pero kahapon, ikaw. Ang saya mo sa klase ko. Ang nakaraan ay tapos na at hindi na maulit. Sofia, hindi mo ba gusto ang pribadong tutorya ni Maestro Amer? Kung mananatili ka, aayusin ko ang pribadong klase kay Maestro Amer sa susunod na linggo. Ginoong Garca, may mga bagay na hindi kayang kamtin ng pera o kapangyarihan. Walang bagay sa mundo na hindi kayang makuha ni Javier Garca. Sofia, Ricardo, Sofia, libre ka ba ngayong gabi? Nagpa-reserve ako sa paborito mong French restaurant. libre ako. Anong meron? Kakaiba ang boses mo. Siguro, medyo pagod lang sa mga Ricardo, Ano yun? magkita na lang tayo mamaya. Anong problema? Bakit ang absent-minded mo? Wala lang. Baka sobrang pagod lang talaga ako sa ensayo. Ricardo. Ikaw talaga. Ikaw ba si... Ako si Laura Romero, yung babaeng tumutulong sa'yo mag-ayos ng file sa literary club. Sofia Lopez. Ganda mo pa rin. Ricardo. Ako kasi. Gusto kita. pasensya na. May iba akong gusto. Sinisikap ko na maging girlfriend ko siya. Pagkatapos magpakasal ulit ang nanay ko, nagpunta ako sa Paris para mag-aral ng sine. Sabi mo gusto mo ang babaeng may magandang taste sa sine. At naalala ko palagi. Ito. Nakita ko ito nung nakaraang linggo habang nasa business trip ako at akala ko bagay sa'yo. Salamat, gustong gusto ko ito. Akala ko magpapapropose ka. Ricardo. Alam mo pa rin kung paano bumihag ng tao. Sofia Lopez, ngayon, hindi na ako matatalo sa'yo ulit. Sofia, galit ka ba? Hindi. Hindi mo ako maloloko. Simula nang dumating si Laura Romero, nalulungkot ka na.
Gusto pa rin niya. Ilang taon na ang nakalipas. At naalala mo pa rin? Kami niya. Sa totoo lang, wala ngang contact number. Kung naabala ka, mula ngayon, hindi siya lalapit ng 500 metro sa paligid ko. CJ. Enr Garcia. Alas 9, si Kila Lopez yata yon. Ginoong Garca. Bakit hindi? Magmaneho ka. Ricardo, sa tingin mo, kaya mong pantayan siya? Ginoong Garcia, ang sama, ang dinakip natin. Sa Ciudad del Mar ay nakatakas. Anong nangyari? Ang gwardya ay naakit. Ang babaeng iyon ay tauhan talaga ni Ginoong Fernando. Yamang hindi niya makontrol ang masasamang bisyo. Magpaalam na siya rito. Javier, tungkol sa bidding ng lupain sa kanluran, may karagdagan ka pa bang sasabihin, Lolo? Ang datos ng lahat ng bid na ito ay dinaya. Pinipinsala pa niya sariling pamilya. Javier, ano ang nakasulat sa plaka ng Garcia Family Chapel? Buhol ng pagkakapatiran. Sabay na yumaman at magtiis. Eh di ba, ganun pa rin? Tatay, hindi lang niya inagaw ang proyekto, nagpadala pa siya ng mga taga-spy. Itong binata. Natatakot ako may galit pa rin siya, dahil sa nangyari sa hipag mo. Anong lakas ng loob mong banggitin ang pangyayaring iyon noong nakaraan? Manahimik ka. Lolo, pakitingnan po ninyo ito. Ano ang nangyayari rito? Ito po. Pabayaan niyo akong magpaliwanag. Alam ni Tio Fernando na ang lupang iyon ay lubhang napakarumi. Ngunit pinagsuhulan pa rin ang ahensya para maglabas ng peking ulat kung matutuloy ang pagpapatayo ng tirahan. Javier Garcia, huwag kang magbintang dito. Panganganti. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang bank statement na ito at footage mula sa CA? Walang hiya. Nais mo bang sirain ang 100 taong reputasyon ng pamayan ng Garcia? Tatay, pakinggan niyo po ako. Dagdag pa rito. Inibenta ni Tio Fernando ang pondo ng proyektong Pantalan para pamuhunan sa isang idalaway platform na nagresulta sa pagkawala ng $230 milyong. Tatay, Lolo, tatay, masama ang pakiramdam ng aking ama. Kung may gustong paluin, ako na po. Ikaw, anong kabutihan ang maaaring matutunan sa ganyang klaseng ama? Lolo, bumalik na sa normal ang giing nyo. Samahan ko na kayo sa inyong kwarto. Nais kong magdulag kayo rito ng 2 oras para magmuni-muni. Opo, Tatay, ako ang kumuha ng mga asset ng kumpanya. Bakit hindi ninyo ipinaliwanag ng maayos sa lolo? ang tanga mo. Ikaw ang panganay na apo ng Angkang Garca. Sa huli ay bibigyan ka ng pagkakataon ng patriarka. Ngunit, Tanging ako lamang ang makakapagdala nitong maruruming bagay. Tandaan mo ito. Habang Fernando pa rin ang iyong ama sa Angkang Garca, hindi kita pahihintulutang. Javier, tungkol sa nangyari sa nanay mo noon. Sa puso mo, may galit ka pa ba sa akin? Wala. Noong maaksidente ang tatay mo, ikaw at si Marcos, ay mga musmos pa lang. Ang buong grupo Garcia, ay umasa sa tiyo mong si Fernando. Ang malaking pamanang ito, kailangan ng tagapagmana. Naiintindihan ko. Mula ngayon, dumalaw ka ng madalas. Kasama si Alex sa lolo, walang magulang siya mula pagkabata. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Kaya mahal na mahal ka niya. Ang ugali ng kuya mo, ay katulad ni Tio Fernando. Walang kinabukasan, hindi sila mapagkakatiwalaan. Kapag wala na ang lolo, ang grupo Garcia, ay nasa inyo ni Alex. Lolo, mabubuhay kayo ng 1 siglo. Sige.
Huwag na nating pag-usapan. Nais ng lolo na mag-asawa ka at manirahan. Nais ko rin makita ang mga apo ko balang araw. Tungkol dyan. Nasa isip ko yan, sa palagay ko. Hindi magtatagal. Kaya, may hinahanap ka na ba? Anong pamilya ang babae? Pagdating ng tamang panahon, dadalhin ko siya para makilala ka. Mabuti. Nakaluhod pa rin sila. Javier Garcia. Huwag kang mayabang. Ano, hindi ba kita binalaan? Mukhang makakalimutin kayo. Ano? Anong Ciudad del Mar? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tio Fernando, binibigyan kita ng pagkakataon. O gusto mong ibigay ko na lang ang mga ebidensya kay Lolo para makita niya. Tio Fernando, akala mo ba sa pag-alis sa taong iyon mula sa Ciudad del Mar, makakatulog ka na ng mahimbing? Ikaw, sinabi ko sa'yo, binibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo pahahalagahan ang respeto, huwag mong sisihin ang pamangkin mo kung mawalan ako ng awa. Ang kapal mo. Pigilan mo na yan, Marcos. Sa utak mo, hindi ka kalahati ni Tio Fernando. Ikaw. Marcos, huwag kang gumawa ng eksena. Tatay. Ano ang ibig niyang sabihin kanina? Yung 6 na tao sa Ciudad del Mar, hindi ba naayos na yon? Anong ebidensya ang meron siya ngayon? Ang batang ito, mas matalino pa sa inaakala natin. Mula ngayon, Sofia. Ang taong iyon, ang vice-presidente ng Grupo Zinet. Babalikan ko siya para magpakilala. Hintayin mo ako rito. CJ, Ginoong Garcia, Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Ricardo Vega mula sa Teknolohiyang Kultura. Ang aking pangunahing larangan ng pananaliksik ay AI na inilalapat sa medikal na sektor. Hindi ko alam kung ko ay interesado. Ang babaeng ito, parang pamilyar sa akin. Binibini. Tayo, nagkita na ba tayo noon? Gino, mali po ang napuntahan ninyong tao. Bakit ba naalala ko? Nasa opisina ni Javier Garcia, umuulan ng luha mo, ng nakakaantig na paraan. Ano? Nasaktan ka ba niya? Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Isang malamig na lalaki, katulad ni Javier Garcia. Ano ang kagandahan niyan? Bakit hindi mo? Subukan sa akin? Gino, mangyaring gumalang ka. Ginoong Garcia, hindi pagkakaunawaan lang ito. Sofia, humingi ka ng tawad kay Ginoong Garcia. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Ang lakas ng loob mo. Marcos Garcia, sawa ka na ba sa buhay? Subukan mo ulit siyang hawakan. Excuse me po, Binibini. Okay lang. Sofia, magkakilala ba kayo? Pasensya na, kasintahan ko siya. Madalas kasi siyang mahiyain. Sa palagay ko, hindi bagay sa kanya ang ganitong lugar. Kasintahan? Si Javier Garcia, nagiging mapagpanggap? Interesante. Si Mr. Vega po ba? Yung proyektong binanggit mo kanina, interesado ako. Bakit hindi na natin pag-usapan ng masinsinan? Seryoso ka? Ang specialty ko po ay medical image analysis gamit ang AI. Mr. Garcia, hindi ko po alam kung interesado kayo sa field na ito. Oo, labis akong interesado. Tara na. Bakit ka nagtatago dito? Gusto mo bang umuwi ng maaga? Marumi ba ang damit mo? Kaya ayaw mong pumasok? Ihatid kita pa uwi. Huwag na po. Kailangan ko pang hintayin ang orientation session ni Sir Alberto. Ang seryoso mo. Kilalang kilala siya sa industriya. At bihira ang oportunidad na ito. Pinahahalagahan ko ito. Sumama ka sa akin. Ano to?
Marumi ang iyong damit. Magpalit ka na. Sakto ang sukat. Salamat. Ipamimigay ko rin naman ito sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong isuot mo ito. Sa gala. Huwag kang bibiro. Malapit nang matapos ang gala. Alam mo ba kung bakit hindi ko ibinigay? Dahil nakita kong si Ricardo na hinahalikan ka sa kalye. Nagalit ako. Nakita kong hinawakan ka niya. Gusto kong putulin ang mga kamay niya. Anong maganda sa duwag na Ricardo na yon? Anong meron siya? Hindi ka niya kayang protektahan. At ayaw niyang protektahan ka. Huwag ka nang magsalita pa. Bakit hindi ako pwede? Mas magaganda ang mga pagpipilian mo. Iwanan mo siya. Manatili ka sa akin. Lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay. Javier. Bakit ka umiiyak? Humihingi ako ng tawad. Ano? Ito ay rekomendasyon para sa intensive class ni maestraan mo. Para ito sa'yo. Anong kondisyon ang meron ngayon? Ganito ba tingin mo? Sa puso mo? Huminahon ka. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ba pinahahalagahan ang pagkakataon sa seminar kasama siguruan mo? Isipin mo, hinahangaan ko ang talino mo. At ayokong masayang ang natatanging kakayahan. Tapos na. Kung paiyak ka ng paiyak, lalagas ang makeup mo. 20 minuto na lang. Ayaw ni guruan mo sa mga nahuhuli. Naku. Muntik na. Javier. Salamat sa recommendation letter. Ipagpapasalamat ko na buong puso ang pagkakataong ito. Madali kang maantig. Kaya lalo akong naakit. Nahingi ng iyong kamay. Ricardo. Anong ginagawa mo dito? Sofia, dinalhan kita ng croquettes mula sa eskinita. Paborito mo ito, di ba? Mainit-init pa. Bakit ang lamig ng kamay mo? Huwag mong sabihin, naghintay ka dito buong gabi. Sofia, yung nangyari kagabi sa gala, kasalanan ko. Dapat hindi ko inuna ang public relations at binaliwala ang nararamdaman mo. Pumunta ako dito, para mismo, humingi ng tawad ng harapan. Bakit hindi mo sinabi sa telepon? Natakot ako. Natatakot akong baka sabihin mo, ayaw mo na akong makita. Sige na. Huwag na itong maulit. Patawarin mo ako? Ayos. Sofia, may magandang balita ako. Sabi ni Mr. Garcia ng Zenith Group na may malaking potensyal ang aking proyekto. Gusto niya akong i-rekomenda. Kaso lang, nasaktan ko si Mr. Garcia kahapon. Baka maapektuhan ang proyekto sa evaluation. Pwede mo ba ulit akong tulungan? Gusto mong makiusap ako? Sofia, gusto ko lang tratuhin ng patas. Si Ginoong Garcia ng Zenith Group ay palaging patas, di ba? Sigurado akong ayaw din niya na may nagpapakita ng paboritismo. Yung tungkol sa imbitasyon, nakahingi na tayo ng pabor. Kay Ginoong Garca minsan, wala tayong relasyon sa kanya. Sofia, ang proyektong ito ang buhay ko. Gusto ko lang tratuhin ng patas. Sofia, tulungan mo ako ngayon. Pwede ba?
CJ, Sophia, ang galing mo. Sabi ng assistant ko, hinahanap mo raw ako. umalis ka para maglakbay. Ano? Na-miss mo ako? Hindi. Sa simula, gusto kong humingi ng pabor. Pero hindi na ngayon kailangan. Ano? Tungkol ito, kay Ricardo. Paano mo nalaman? Sofa, alam mo, masyado kang mabait sa kanya. Sobrang bait kaya nagsiselos ako. Kung may responsibilidad siya, hindi ka na niya dapat pinapunta. Ang ebalwasyon ng proyekto niya ay gagawin ng patas. Hindi ako makikialam. Hindi rin ako papayag na may magpabor. Sofa, ayoko na ang mga interaksyon natin ay palaging tungkol sa kanya. Paumanhin. Sophia, ang Zenith Group ay muling sinuri ang proyekto. Talagang patas si Ginoong Garcia. Salamat sa pagtulong. Wala akong ginawa. Desisyon ni Ginoong Garca yun. Ngayon, parang hindi ka masaya. Ricardo. Huling beses na ito. Mula ngayon, wag na nating abalahin si Ginoong Garca. Pasensya na po, sir. Ingat sa dinadaanan mo. Paumanhin, pasensya na. Mabilis tumakbo ang bata. Sophia. Natalia. Nakakagulat naman. Ngayon, full-time ka na sa pag-aalaga ng mga bata. Huling-huli na tayo. Kailangan ko ng mamalengke. Paalam. Dati siya, ang top sa batch nila sa finance. Eh ano naman, pagkatapos magpakasal, dapat ang babae, nakatutok na sa pamilya. Sabihin mo, para saan pa ang pagsisikap sa career? Sa tingin mo ba, dapat bitiwan ng babae ang karir niya? Hindi ikaw ang sinasabi ko. Kasi naman, pag may asawa na, kailangan may mag-alaga ng bahay, di ba? Tsaka, mas relax maging full-time na may bahay, kesa magtrabaho. Yan pala ang paniniwala mo. Sophia, Huwag mo akong sundan. Gusto kong mapag-isa sandali. ano na naman kaya? Sofia, nahimatay ang nanay mo sa subdivision. Ipinadala na siya ng ambulansya sa ospital. Ano? Saang ospital? Pupunta na ako roon. Anong nangyari? Nahimatay ang nanay. Nasa ospital siya. Maaari mo ba akong ihatid? Uminom ka ng mainit na inumin. Kasalanan ko ang lahat. Noong nakaraang linggo, sabi niya nahihilo siya. Dapat ay sinama ko siya sa pagpapatingin. Javier, paano kung may mangyari sa nanay ko? Walang mangyayaring masama. Doktor, ang nanay ko... Pansamantalang iskemia sa utak. Subalit, matatag na ang kalagayan niya. Manatili muna siya sa ospital. Makakaalis siya kapag stable na ang lahat. Salamat po, doktor. May dapat ba kaming bantayan? Ang galing talaga ni Javier. Mas magaling pa kay Sofia. Ang mga kamay ni Sofa ay para sa pagtugtog ng piano. Hindi dapat humawak ng mga ganito. Kagabi. Ikaw ba'y kasama ni Sofia ng buong gabi? Inay, Anong problema? Wala pa naman akong nasasabi. Bakit ka nagmamadali? Halika Rant, samahan mo ako. Inay, siya po si Garca ng Grupo Zenith. Huwag mo siyang tawaging ganyan. Ginang Lopez, Javier na lang po ang tawag niya sa akin. Itong batang ito na si Javier. Ngayon, salamat. Isang salamat lang. Ano ba talagang gusto mo? Paano kung... Ialay mo ang sarili mo sa akin. Javier, nasa ospital tayo. Ano naman kung ospital?
Huwag kang magmalabis. Ako nagmalabis? Si Binibining Lopez ang unang nangakit sa akin. Kagabi, yakap-yakap mo ako, umiiyak ang ganda-ganda mo. Bakit nung panahong yon di mo naalala na ospital ito? Tingnan mo ako. Ang dali-dali mong umiyak. Kalimutan mo na. Imbitahin mo ako sa hapunan. Hapunan, lang talaga? Hapunan lang, tandaan mo. May utang ka pa sa akin. Sofia, yung si Javier, napakabuting lalak, naniniwala ang nanay mo na gusto ka niya. Baka nagkakagusto siya sa iyo. Inay, ano pong sinasabi ninyo? Kami niya, purely trabaho lang ang relasyon. May karanasan ang nanay mo, tiyak na nakikita ko. Noong nililigawan ako ng tatay mo, ganyan din siya tumingin. Inay, ang grupo Zenith, ang nangungunang kumpanya sa Nebula City. Si Javier Garcia, sa murang edad, pinuno na agad. Isipin mo kung gaano, katalino at diskarte ang kailangan. Kami niya, hindi talaga nababagay. Sa iisang mundo, pakiusap, wag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. At saka, hindi pa kami naghihiwalay ni Ricardo. E di makipaghiwalay ka na agad. Kahit wala kang relasyon kay Javier. Yang si Ricardo talaga, hindi rin siya kayang tiisin ni Mama. Bakit? Anong nagawa ni Ricardo sa'yo? Mula nang una ko siyang makita, ramdam kong hindi siya mapagkakatiwalaan sa kanyang pagsasalita at kilos. Halatang may hangin ng kasinungalingan at kayabangan. Naku, Sofa, may kinikimkim ka kay Ricardo. Kinikimkim. Eh bakit nung naka-hospital ako nang matagal, bakit hindi siya dumalaw? Kahit minsan, si Javier naman, araw-araw na nag-aalaga, siya ang gumagawa ng lahat. Hindi ko kasi sinabi sa kanya. Nag-away ba kayo? O sinaktan ka ba niya? Hindi, may mga bagay lang kami. Kailangang pag-isipan ng maayos. Sofia, tandang bata ka. Mas marami akong naranasan kaysa sayo. Si Ricardo, malinaw na taong, hindi karapat dapat pagkatiwalaan. Paano ako mapapanatag kung nasa kanya ka? Mr. Garcia, pakiupo po kayo. Pasensya na. May mga biglang nangyari sa kumpanya. Huwag kayong magpakapormal. Ang pagpunta nyo rito ay sapat na. Pinapante nyo ako ng Mad Alien. Tungkol sa proyekto, alam nyo naman, malaki ang puhunan dito. Gusto kong malaman, ang Grupo Zenith, kumusta na ang pagsusuri ninyo? Ang proyekto nyo, maganda talaga ang konsepto. Malaki ang potensyal sa teknolohiya. Pero, ano pa? Sa totoo lang, ang proyektong ito ay veto mismo ni Javier Garcia. Kung ayaw niya sa isang bagay, wala akong magagawa. Sa board. Pero pangako nyo, napatas na pagtrato. Ricardo, hindi mo ba napapansin? Ang totoo, nitong lahat? Anong ibig mong sabihin? Baka ito'y dahil kay nabiro ka lang. Sinabi sa akin ni Sofia na ang relasyon mo kay Javier Garcia ay puro profesional lang. Profesional na relasyon? Ricardo, masyado kang mapagtiwala. Kahit naniniwala si Binibining Lopez, ano naman ang iniisip ni Javier Garcia sa ugali niyang iyan kung wala siyang masamang intensyon? Bakit pa siya mismo mag-aaksaya sa maliit na proyekto? Siyempre, sinasabi ko lang ito ng mabuti para mabigyan ka ng babala. Sa huli, mas mabuti ang mag-ingat kaysa magsisi. Kaya ganun, Javier Garcia ang kalaban ko. Sa totoo lang, hinahangaan kita. Kahit hindi makapag-invest, ang Grupo Zenith sa'yo, ako mismo, sa sarili kong pangalan, makakatulong sa'yo. Seryoso ka bang tutulong? Siyempre, dahil naman nagkaintindihan tayo, hindi ba? Ginoong Garcia, ang tulong mo sa oras ng pangangailangan, hindi ko makakalimutan. Sofia, para sa'yo ito. Anong ginagawa mo dito? Sofia, nitong mga nakaraang araw, alam kong nagkamali ako. Nagpa-reserve ako sa paborito mong resto. Pag-usapan natin. Hindi na kailangan. Kung may sasabihin ka, dito mo na sabihin. Nitong mga araw, naisip ko ng mabuti. Alam kong mali ako. Kahit hindi ako magaling sa matatamis na salita, meron lang akong pusong nagmamahal sa'yo. Hindi ito magbabago. Sige na nga. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Alam kong ang bait mo, Sofia. Hindi pa kita napapatawad. Sige. Sofia, nagmadali ako noon. Nagsalita ako ng walang pag-iisip. Pasensya na. Hindi ako kailanman naniwala na ang babae, dahil sa pamilya, ay dapat bitawan ng kanyang karera at mga pangarap. Kahit magpakasal tayo balang araw, igagalang ko ang mga desisyon mo.
Totoo bang ganyan ang iniisip mo? Talagang totoo. Mula ngayon, ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Kailangan mong maniwala sa akin, ikaw lang ang mahal ko. Naku, hindi ba yan ang babaeng kinahuhumalingan ni Javier? Lubos na nagsikap si Javier para sa kanya. Sa mahabang panahon, bakit siya niyayakap ng ibang lalaki? Tapos na ang pulong, lahat labas na. Javier, nakita ko si Soph Alpez sa restaurant, kasama niya ang isang lalaki, at nagkakayakapan sila. Mukhang espesyal ang relasyon nila. Padadalhan kita ng larawan. Soph Alpez, ito ba ang pasasalamat mo sa akin? Mabuti. Napakabuti. Ginoong Garca, nasa kabilang kalsada si Binibining Alpez. Ang ganda mo. Umalis ka. Huwag kang matakot. Tapos na ito. Javier Garca. Nasaan si Ricardo? Pinayagan kanyang umuwi ng mag-isa. Siya ba ang napili mong boyfriend? Ibab mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Nanginginig ang mga binti mo. Paano ka makakalakad? Aalis na kami. Hanggang bukas. Hanggang bukas. Buisit. Nakalimutan kong sunduin si Sofia. Javier Garca. Gusto mo ba talagang manatili? Sofia, nasa bahay ka ba? Huwag mong buksan. Bitawan mo ako. Sofia, nariyan ka ba? Gusto mo bang buksan ko ang pinto? O bakit mo? Gustong marinig niya. Nababaliw ka ba? Nasa labas siya. Eh ano? Anong gusto mong marinig niya? Javier Garca. Huwag mo tong gawin. Anong nagawa ko? Kanina mo pa ako hinahawakan para hindi ako umalis. Ngayong nandito na siya. Paalisin mo na ko. May narinig akong ingay. Anong nangyayari? Grabe ang pag-aalala mo sa kanya. Bitawan mo ako. Mabilis na tumitibok ang puso mo. Takot ba ang dahilan? O dahil sa akin? Sagutin mo. Hindi. Kung gayon, hayaan mong marinig niya. Hoy, Sofia, nasan ka? Nag-aalala ako ng todo sa'yo. Pasensya na. Pagod na pagod ako ngayon. Nakahiga na ako. Buti naman nakauwi kang ligtas. Naka-silent ang phone ko dahil may meeting. Pasensya na. Okay lang. Matutulog na ako. Sige. Magandang gabi.
Ang mga magagandang babae. Baliw ka ba? Alam mo ba ang bagong ginawa mo? Baliw ako. Mula nang makita kita, umiiyak sa takot. Nawala na ako sa sarili. Ang lalaking pinili mo ni hindi ka maprotekta. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ginoong Javier Garca. Bakit mo ako pinipili? Dahil mahal kita. Binibining Sofalpes. Kahit ikaw man ay pumili ng iba. Patuloy kitang mamahalin. Matulog ka na. Di mo ba sinabing pagod ka na? Nasa sala lang ako. Huwag kang matakot. Hindi kita gagalawin. Ginoong Javier Garca. Huwag mo na akong pigilan. Kung hindi kasi, hindi na talaga ako makakaalis. Ginoong Javier Garca. Pasensya na. Pasensya na sa nangyari kagabi. Ngunit kung maulit man, gagawin ko ulit. Initin sa microwave ng 30 segundo bago kainin. Sa totoo lang, ako. Ginoo. Gusto mo bang ihanda ko muna ang mga appetizer? Handa na ang foie gras. Maghintay tayo ng 10 minuto. Sige. Ginoong Ruiz, handa na ang mga pagkain. Bakit hindi pa sila dumarating? Nawala ba sila? Ginoong Vega. Botohan lang ng Board of Directors. Tumutol sa proyekto mo. Alam mo naman, hindi maganda ang merkado ngayon. Noong nakaraang linggo sa golf course, hindi mo sinabi yan. Hindi ba, garantisado raw ito? Eh yung investment kong, mahigit 10 milyong dolyar, ano ibig sabihin nito? Desisyon ng board. Pangkat desisyon niya. Wala na akong magagawa. Pasensya na talaga. Niloloko mo ba ako? Ricardo. Ang whiskey na ito. Hindi iniinom ng ganyan. Laura Romero. Anong pagkakataon? Isa pang bote, pakiusap. Hindi ito pagkakataon. Espesyal akong pumunta para hanapin ka. Sana'y mag-enjoy kayo. Narinig kong naghahanap ka ngayon ng mga investor para sa proyekto. Ang stepfather ko ay ang presidente ng Rojas Group. Ang Rojas Group? Yung Europanong Rojas Group? Yung kumokontrol ng 30% ng medical equipment distribution. Ilan pa ang Rojas Group ang meron? Kailangan mo lang sabihin. At yung mga natigil mong proyekto, mabubuhay ulit. Talaga bang? Matutulungan mo ako? Basta ngayong araw, mapasaya mo ako. Kami. Kagabi si Ricardo ay masiglang masyado. Pasensya na, Sofia. Ganun ba kahalaga si Sofa para kay Ricardo? Ako. Paano kung ikumpara sa yaman ng Grupo Rojas? Kung pipirma ka sa kontratang ito at sasama sa akin ang mga kayamanan ng Grupo Rojas, ang magiging hagdan mo sa tagumpay. Binanatan mo ba ako? Ricardo, bakit mo tinawag na pati binibigyan lang kita ng alternatibong paraan? Tanungin mo ang iyong puso. Ano ba talaga ang gusto mo?
Sofa, ang pagtatanghal ng orkestra. Sa graduation ceremony, ang pangunahing programa, ang pamunuan ng paaralan, ay gusto imbitahan si Igarka. Pakidala mo sa kanya ang imbitasyong ito. Director, abala ako sa mga ensayo. Baka hindi ako makaalis. Dahil sa tulong ni Igarka, sa huling gabi ng Grupo Zenith, nakausap natin si Maestro Anmo, ang pamunuan ng paaralan, ay binibigyang halaga ang graduation ceremony na ito. Kung ikaw mismo ang maghahati ng imbitasyon, may pakikita natin ang ating sinseridad. Sige na nga. Dahil mahal kita. Sofa, kahit iba ang piliin mo, mahal pa rin kita. Dapat hindi na tayo nagkita pa. Wala ayun. Huwag mong isipin ng malalim. Javier. Javier, pinagbilinan ako ni Lolo Garcia na dapat kumain ka ng maayos. Tara na. Kaya pala, may kasintahan na siya. Okay lang yun. Pakibigay mo nga ito kay Ginoong Garca. Salamat. Kailangan po bang ilog ko ito? Sofia, paano ito nangyari? Javier, anong tinitingnan mo? Halika na. Siya pala yung babae kanina. Hello. Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Baka kasi, galit pa rin siya sa nangyari noon. Javier, sinong may gawa nito sa'yo? Baka yung taong espesyal na binanggit ni Lolo Garcia. Hulaan ko, nagalit siya, at ngayon naghihintay ka sa sagot niya, sa tawag mo. Ano ba nang alam mo, Hija? Kahit nga wala pa akong naging boyfriend, marami na akong nartihan na romantic scenes sa theater group para makakuha ng atensyon ng isang babae. Kailangang mag-first move ka, bulaklak, dates, mga sorpresa, gets mo. Maging proactive. Huwag kang makialam. Lahat ng pulong mamayang hapon ay nakansela na. Saan ka pupunta? Kumuha ng inisyatiba. Huwag kang mabalisa. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Ngayon kailangan mo lang tumango at tapos na. Tawag ito mula kay Sofia. Ricardo, sigurado ka bang sasagot ka ngayon? Tara na. Ganyan ang tama. Ang tatay ko ay mahilig sa mga ambisyosong katulad mo. Ano, hindi na naman sumasagot, mas mahirap pa ang boyfriend mo kaysa makakuha ng appointment sa espesyalista. Nagsisimula siyang magnegosyo, baka nasa pulong siya. Sa isang pagpupulong. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Mga dahilan lang yan. Hindi pa kayo kasal. At pagkatapos magpakasal, mas lalong di ka aasahan sa kanya. Tingnan mo yung kabilang kama, ang manugang ni Ginang Perez, mula sa admission procedures hanggang discharge process, naayos niyang lahat ng maayos, kahit maliliit na bagay tulad ng tuwalya, at sipilyo ay nakahanda na, at tingnan mo si Ricardo Vega. Ang discharge papers ni Ginang Lopez. Ako ang bahala, hindi na kailangan na bayaran na ni Ginoong Garcia ang lahat ng gastos, kasama na ang 3 session ng rehabilitation therapy. Javier, dumating ka na pala. Ginang Lopez, maligayang paggaling. Maraming salamat. Sige. Javier, kahit anuman, kailangan mo manatili para sa hapunan ngayon. Inay, abala palagi si Ginoong Garcia. Ana, paano kaya kung manatili siya kumain pagkatapos ng tulong niya? Javier, Lanan, sabihin mo, gusto mo bang tikman ang aking lutuin? kung hindi sa gabal, masayang tatanggapin ko. Maghahanda na ako. Binibining Lopez, ang sarap ng inyong luto. Matagal na akong hindi nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Pangkaraniwang ulam lang ito. Kung nagustuhan mo, ubusin mo pa. Lanan, Abala ba palagi ang nanay mo? At bihirang magluto. matagal nang pumanaw ang mga magulang ko. Nakikiramay ako, hindi ko alam. Ayos lang, matagal na rin yon. Salamat sa nangyari ngayon. Magkano ang babayaran sa hospital? Ipapadala ko na lang sa... Ano ang nagmamadali? Hating gabi na. Ginoong Garcia, dapat na kayo umuwi sa kasintahan ninyo.
Javier, sinabi ni Lolo na sabihin sa'yo na kumain ka ng maayos. Tayo na. Nagtatago ka ba sa akin dahil dito? Eddie. Kaya. Naiinggit ka. Sinong nagsabing naiinggit ako? Bitawan mo ako. Hindi siya ang kasintahan ko. Sofia, aminin mo na, may nararamdaman ka para sa akin. Javier Garcia. Tama na. Kami ni Ricardo. Plano na naming magpakasal. Ang taong minamahal ko, siya lang ang pipiliin ko. Magpapakasal ka? Tingnan mo ang mga mata ko at ulitin mong sabihin. Mahal mo ba siya? Mahal ko siya. Tayo. Nagsisinungaling ka. Ang puso mo, hininga mo, at panginginig mo, lahat nagpapakitang ako ang nasa isip mo. Sofia, huwag mo nang dayain ang sarili mo. Sofia, aminin mo na, may nararamdaman ka para sa akin. Ang puso mo, hininga mo, at panginginig mo, lahat nagpapakitang ako ang nasa isip mo. Hindi totoo yan. Hindi ganon ang totoo. Sofia, pasensya na, nasa meeting ako at hindi makasagot ng tawag. Marahil. Javier, ano nang hinihintay mo? Si Ricardo Vega ay bastos mula ulo hanggang paa. Ginagago niya si Sofia ng lubusan. Ano nang minamadali? Huwag, bakit mo sinisira ang mga litrato? Kung ipakita mo kay Sofia, siguradong, ang mga kalat na yan, hindi dapat makita ni Sofia. Mas masaya bang hayaan na mahulog ang biktima sa bitat? Sa huli, ang ekspresyon ng tao. Pagkatuklas ng kasinungalingan, ang pinakanakakabighani. Gusto kong makita ni Ricardo Vega ng sarili niyang mata. Ang pagtakwil sa kanya ni Sofia, hindi ito paghihiganti, kundi mabagal na pagpapahirap. Nakakatakot talaga. Ayon kay Sofia, purely professional lang daw ang relasyon nila ni Javier Garcia. Relasyong profesional? Ricardo, ang babaw mo naman. Kahit ganoon ang palagay ni Miss Lopez, paano naman si Javier Garcia? Sa ugali niyang yan, kung walang masamang hangarin, bakit pa siya makikialam sa maliit na proyektong to? Si Javier Garcia, may masamang balak talaga kay Sofia. Pinayagan mo bang halikan ka niya? Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ano, siya'y pwedeng humipo sa'yo, ako hindi. Javier Garcia, huwag kang magbaliw. Ako ang baliw, ikaw naman, halatang may nararamdaman ka sakit. Pero nagpapanggap ka pa rin sa kanya. Anong kalokohan yan? Wala kang pakialam sa buhay ko. Walang kinalaman sa akin. Eh di kanino? Kay Ricardo Vega na yumayakap sa'yo habang nakikipagtali sa ibang babae. Anong ibig mong sabihin? Sofia! Sofia! Nandoon ka ba? Subukan mong sagutin siya. Ricardo, sabi mo kakain tayo. Nasaan ka na? Sige, pupunta na ako. Tama na. Ano ba ang gusto mo? Mula ngayon, huwag mo nang pahipuin siya sa'yo.
Noon mo pang sinasabing isasama mo ako. Totoo pa ba yon? Tinutukoy niya, yung nasa ospital. Ngayon na. Naniniwala ka na ba ngayon? Sofia, mali ang pag-intindi mo. Sofia, ngayong nakita mo na, hindi ko na ito itatap. Ricardo, nakilala na ang tatay ko at tinanggap ang relasyon namin. Ngayon ako na ang opisyal na nobya niya. Totoo di ba, mahal? Kung gayon, niloloko mo na ako nitong buong panahon. Sofia, makinig ka, hayaan mong ipaliwanag ko. Ang Grupo Rojas ang hamarang sa pondo ng proyekto ko. Ako. Oh. Kaya nakipagtalik ka sa kanya para sa pondo. Huwag kang magpanggap na santa. Kung hindi dahil sa'yo, na hinarang mo ang aking pondo. Sofia, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang makipagtalik. Tigil na. Tapos na tayo. Anong karapatan mong saktan siya? Kung mahahawakan mo siya, papanagutin ko ang Grupo Rojas na mawala sa Ciudad Nebula. Sofia, huwag ka ring magpanggap na santa. Gusto mo na talaga, makasama siya, di ba? Niloloko mo ako noon na, patas na audit yun. Naniwala ako, ang tanga ko. Mukhang, kayong dalawa ay nagkakilala pa noon. Gusto ko si Sofia. Pero siya ay para sa'yo. Hindi kailanman sumang-ayon sa nararamdaman ko. Ikaw naman, makasarili kang pilit siyang lumuhod sa lalaking may masamang balak sa kanya. Javier, tumigil ka na. Masyado siyang mabait sa'yo. Hindi mo siya karapat-dapat. Sofia. Javier Garcia. Ang steak ay medium rare. May truffle sauce na itim. Huwag lagyan ng almendras ang dessert. May allergy siya sa mga nuts. Sige. Ginoong Garca, naaalala mo pa ang maliliit na detalye? Walang kinalaman sa'yo. Ang walang halaga sa akin. Maligayang pagtatapos, Binibining Lopez. Si Ginoong Garca ay talagang romantic. Nagustuhan mo ba? Hapunan sa ilaw ng mga kandila. Pinasadyang mga rosas. Sinong babae ang hindi ma-excite? Galit ka ba sa nangyari kanina? Huwag kang uminom ng ganyan. Masama yan sa tiyan mo. Yung kay Ricardo. Alam mo na simula pa lang, di ba? At panoorin akong niloloko niya. Parang tanga. Nakakatuwa ba para sa... Matagal mo nang inaantay. Ang araw na malaman ko ang katotohanan. Hindi ba? Paano kung ang gusto kong masaksihan ng sarili kong mata kung hanggang saan ang kayang gawin ng lalaking nagsabing mahal ka para sa kapakanan lang. Pero hindi ko inakala na ganyan kalungkot ang mararamdaman mo. Ang audit sa proyekto ni Ricardo. Ikaw ba ang gumawa noon? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Maniniwala. Ikaw na tagapagmana ng Grupo Garca. Magkakagusto ba talaga sa isang tutor? Sa unang tingin pa lang. Sa unang pagkikita pa lang, magdedeklara ng pag-ibig sa isang babae. Ginoong Garca, ilang babae na ba? Ang niloko mo sa trick na ito. Ano sa palagay mo? Ang dahilan ko sa lahat ng ito. Hindi ba para lang mahatak ako sa kama? Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi. Hindi ako gumalaw sa proyekto ni Ricardo.
At ang gusto ko, hindi lang ikaw, kundi pati ito. Javier Garca, aking mahal. Ako iyong minamahal. Ngunit ang pagmamahal ko sa'yo ay laging tapat. Mahal. Ang pagmamahal mo ay napadaling dumating. Nararamdaman mo ba? Ang puso kong ito, ang bilis kumaba para sa'yo. Sofa. Alam mong mabuti. Ako, si Javier Garca. Anong klaseng babae ang hindi ko makakamtan? Bakit ako magpapakahira? Magkunwaring kasama ka ng matagal. Sinong nakakaalam sa balak mo ngayon? Mula nang una kitang makita, ako'y nagplano na. Pero hindi sa tahanan ng mga Garca, kundi sa lungsod ng dagat. Walang swerte, maghanap pa kayo. Mahal ko. Nung gabing iyon, ikaw nga. Naalala mo na ngayon? Ikaw ang nagligtas sa akin. Kung ganoon, nung ako'y tutor sa Grupo Garca, nakilala mo na ba ako noon? Para maging tiyak. Noong palabas sa Club Majestic. Ito ay mula sa ina kliyente, para kay Binibining Lopez. Nung gabing iyon, ang nagpadala ng bulaklak. Ikaw din pala. Paano naman ang pagtuturo? Pinaghirapan ko, isinulong ng may plano. Naniniwala ka bang itong damdamin? Kaya ang lahat ng ito. Parte ba ng plano mo ang lahat? Ang pag-arte, at ang kay Ricardo. Ito'y plano. Pero hindi tulad ng iniisip mo. Ang plano ko ay kung paano maging maipagmamalaki sa tabi mo. Hindi tulad ni Ricardo na ginapos ka ng kasinungalingan. Bakit mo naiisip? Natatanggapin ko ang ganitong relasyon. Bigyan mo ako ng 3 buwan. Bitawan mo ako. Kung pagkatapos ng 3 buwan ay hindi mo pa rin ako mahal, mawawala na ako. Pero bago yon, manliligaw ako sa'yo ng marangal. Sofia, maging nobya mo ako. Javier, sa 3 buwan na usapan, niyo ni Sofia, 3 araw na ang nakalipas. Nasa business trip siya sa lungsod ng dagat. Diyos ko, gintong pagkakataon ito. Kapag nagbibusiness trip ang isang babae, mas nagiging malungkot siya. Dapat ngayon pa lang, lumipad ka na sa lungsod ng dagat, at magkaroon ng romantikong tagpo. Gusto ko siyang bigyan ng oras para mag-isip. Mag-isip tungkol saan, sa pag-ibig, dapat samantalahin ang pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo ang isang lihim. Nalaman ko na, kung saang hotel nakatira si Sofia, may swimming pool na tanaw ang gabi. Alam mo ba? Ay, Javier, pakiusap, tulungan kita na ayusin ang perpektong date. Naisip ko na rin ang mga pangalan ng magiging anak nyo. Kompleto na ang plano ko. Tumahimik ka. Hoy, kayong lahat. Nasa biyahe si Ginoong Garca sa lungsod ng dagat. Nabalitaan niya ang aming pagtatanghal rito, kaya espesyal niya inihanda ang salusalo para ngayong gabi. Uminom pa tayo ng kaunti. Ginoong Garca, salamat sa inyong lahat sa pagsusumika. Narinig kong matagumpay ang pagtatanghal. Sofia, patuloy kang tinitingnan ni Ginoong Garcia, at Tara na, hatid na kita sa hotel. Hindi na kailangan. Sasama ako sa mga kasamahan ko. Naalala ko lang, na kailangan kong bumili ng lokal na produkto ng lungsod ng dagat. Magkakasabay pa tayong lahat ng dinadaanan. Tara na, sabay-sabay tayong sumakay ng taxi. Sinadya mo ba? Sinadya. Tara na. Anong nangyayari?
Ihahatid kita sa ospital. Panahon ng regla. Hoy, batang lalak, para sa nobyo mo ba ito? Mas mainam ang extra long pads para sa gabi, di ba? Kailangan mo po bang bag, sir? Bakit ang hirap buksan ito? Akin na. Lulutuin kitang salabat. Heto na. Ingat, mainit ito. Gumagaling ka na ba? Mas mabuti na. Salamat. Javier, maayos ba ang inyong date? May regla siya. May partikular ba akong dapat malaman? Ikaw ngayon ang nasa turno. I-on mo ang speaker. Sofia, huwag kang magpapasindak sa lalaking to, kalat-kalat ang isip. Kung gusto mo ng mainit na tubig, siya ang magdala. Kung masakit ang tiyan mo, ipamassage mo siya. Kung may gusto kang pagkain, siya ang maghanap. Oo nga pala. Sa susunod na linggo ang birthday party ko. Dapat kayong dumalo, ha? Hayaan mong si Javier ang magmaneho para sa'yo. Ako, itong si Clara. Pagbabayaran ko to sa kanya. Siya ang apo ng matagal ng kaibigan ng lolo ko. Nakita mo na siya. Clara ang pangalan niya. Magpahinga ka ng maayos. Nasa sala ko. Kaya naman, kapag siya'y tulog na, ang lambot niya tignan. Magandang Javier Garca. Magandang gabi. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Lanan. Javier Garca. Kalimutan mo na, ito na lang ang huli. Huwag kang gagalaw. Niloko na naman niya ako. Naku, Clara, bisita ka na naman kay Lolo. Tio Fernando. Kumusta, Marcos? Pag-usapan nga natin. Nung bata ka pa, may kasunduan tayo, sa pamilyang Garca. Si Javier, masyadong malamig, hindi marunong gumalang. Mas maalaga si Marcos. Bakit hindi mo subukan? Tio Fernando. Sabi na ni Lolo Garcia, wala na yung kasunduan nung bata pa. At saka, kung hindi angkop si Javier Garcia, paano pa kaya, yung ibang lalaki? Ano sa palagay mo? Walang utang na loob, sayang ang yaman ng pamilya Sols. Kung magagamit lang, ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. Hinay-hinay lang. Kapag bumagsak na, si Javier Garcia. Ricardo. Nabalitaan kong ang Grupo Rojas ay naglagak ng malaking pondo sa iyo. May sisimula na ang proyekto sa susunod na buwan. Pero ang utang ko sa iyo, kailangang antayin munang makabawi ang pondo bago ko mabayaran. Hindi naman madali yan ang pera. Anong klaseng samahan meron tayo? Ikaw ba'y
Handang tanggapin ang sitwasyon? Anong ibig mong sabihin? Hinadlangan ni Javier Garcia ang kontrata mo. Kinuha ang asawa mo, ngayon kasama niya si Sofia Lopez, at laging magkasama. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko matitiis ito. Anong magagawa ko? Malakas siya at may impluensya. Paano ko siya mapapatalo? Dumating na ang pagkakataon. Nasa iyo na ang lahat. Kung maglalakas loob ka. Ito ay mga pribadong litrato ni Javier Garcia at Sofia Lopez. Bukas, sa birthday party ni Miss Clara Soli. Nandun ang lahat ng makapangyarihan sa Ciudad Nebula. Kailangan mo lang ipalabas ang mga litratong ito sa mga screen. Tapos aminin mong si Javier Garcia ay isang hipokritong magnanakaw ng nobya. Ako na ang bahala sa mga mamamahayag. Sa panahong iyon, ang reputasyon niya masisira ng tuluyan. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't magkaibigan tayo? At saka, ang angka ng Garcia ay dapat magkaroon ng bagong leader. Hoy, hindi ba si Emergar kayon? Sino yung babaeng kasama niya? Bago raw niyang sikretong kasintahan, isang pianista, marunong maglaro, ha? Anong problema? Masakit bang makita ang ex na masayang masaya? Tigilan mo ang kakabobohan. Bakit ka nakatitig ng ganyan? Huwag mong kalimutan na siya ngayon ang kasalukuyang asawa ni Javier Garca. Javier Garcia. Nadala mo ba? Oo. Halika rito, tingnan mo, ang lahat ng mga cake na ito ay pinili ko ng maingat. Mabuti. Balita ko, may kasunduan noong pagkabata ang mga pamilyang Garcia at Solis. Anong kinalaman ni Miss Lopez sa lahat ng ito? HM, para sa pera, syempre, sinasamantala ang kagandahan. Gusto niyang umangat sa lipunan. Ay, pasensya na talaga. Ako ang naging pabaya. Okay lang yun, maglilinis na ako. Senor Garcia. Nakita namin si Ricardo Vega, nagpapanggap na kahina-hinala, malapit sa control room. Bantayan niyo siya. Huwag niyong pahintulutan ang kahit anong kahina-hinala. Magpatuloy kayo sa ginagawa niyo. Sofia, humirap ka na ba? Laura Romero. Ricardo Vega, walang kwentang tao. Ginoong Garca. Nasa control room si Ricardo Vega. Hinuli na siya ng mga tauhan natin. Magpadala ng tao para kay Sofia Lopez agad. Opo, Gino. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Illegal na pag-aresto ito. Saan mo nakuha ang mga litrato sa list? Ano? Takot din ba si Ginoong Garcia? Kung malaman ni Sofia Lopez, ang mga litrato sa USB, ano kaya ang iisipin niya? Huling tanong ko na ito. Sino ang utak sa likod nito? Makikiusap ka na lang. Javier Garcia. Kung malaman ni Sofia Lopez, ang tunay mong mukha, ano kaya ang iisipin niya? Si Ginoong Garcia na laging marangal. Sa totoo lang ay isang lihim na salbaha. Kung makita niya ang panig mo na ito, hindi ka ba naniniwalang susuka siya sa sobrang pagkadiri? Ginoong Garca. Wala sa banquet hall si Binibining Utes. Si Laura Romero at ilan pang mga dalaga ay nawawala na. Hanapin niyo siya. Kahit pabaliktarin ang buong hotel, kailangan siyang matagpuan. Opo, Gino. Ikaw ba ang nag-utos kay Laura Romero? Ginoong Garcia. Kailangan ng ebidensya para magsalita.
Mabuting magdasal ka na ligtas siya. Kung hindi, pagdudusahin kita ng personal. Tingnan mo ang sarili mong gulo. Sa totoo lang, akala mo ba ikaw ay isang babaeng sosyal? Isa ka lang basurang iniwan ni Ricardo Vega. Akala mo bang makakapasok ka sa mayamang pamilya? Sa pamagitan ng paglalandi kay Garcia. Sino bang babaeng malapit kay G. Garcia, ang hindi mayaman o galing sa alta? Ang katulad sa tingin mo karapat-dapat kang sumunod sa kanya. Eksakto, isang pansamantalang libangan ka lang para kay G. Garcia. Pagsawa na siya sa'yo, wala ka man lang mapapaluhan. Matagal nang tapos ang relasyon namin ni Ricardo Vega. Tungkol naman kay Javier Garcia. Ang aming relasyon ay hindi dapat pakialaman ng mga taong wala sa posisyon. Ika, alisin niyo ang peking anyo ng isang magandang babae. Ang headline bukas, kwento ng isang gold digger. Ipakita natin sa buong syudad ang tunay mong mukha. Masaya ba? Nakalimutan mong nag-aral ako ng self-defense sa kolehiyo. Hindi ba? Ngayon, alam mo na kung bakit ako pinili ni Javier Garcia. Ngayon, may sagot ka na. Sofia. Huwag niyo pang palabasin ang sinuman. Opo, sir. Bitawan niyo ako. Nanalo ako. Lanan. Sofia. Sofia, pasensya ka na. Nangyari ito dahil sa akin. Hindi mo kasalanan. Hindi kita sinisisi. Magpalit ka ng damit para hindi ka magkasakit. Senor Garca, naimbestigahan na namin. Manatili ka sa kanya. Senor Garca, inamin na ni Ricardo Vega ang lahat. Ibinigay ni Marcos Garca ang yes. Ang orihinal niyang plano ay magpakita sa piging ng mga litrato nila ni Miss Bez. Akusahan siya ni Ricardo Vega ng pagnanakaw sa kanyang minamahal. Mukhang ang kapatid kong si Marcos ay nakalimutan ang nakaraang aral. Sa ngayon, huwag kang magsalita. Ipabatid sa lahat ng mga executive, may pagpupulong ang kumpanya sa 1 oras. Opo, Senor. Senor Garca, ang 80% ng kita ng Lens Medical Devices ay nakasalalay sa export sa Europa. Ngunit may problema sa CE certification nila. Nakakita kami ng ebidensya na nanuhol sila ng mga inspektor ng European Union. Iimpake ang mga materyales ng reklamo at ipadala sa Customs Bureau. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita na tanggalin ang Rogers Group sa Europa. Naiintindihan, dagdag pa. Natuklasan din namin na ang Rogers Group sa pamamagitan ng isang dayuhang dummy company ay naglipat ng $80 milyon sa operating capital. Ipabatid sa lahat ng kasosyo. Ang Zenith Group mula ngayon, wawakasan ang relasyon sa Rogers Group. Legal Department. Handa na ang materyales ng reklamo at maipapakita sa korte anumang oras. Sinong nagsabing magreklamo? Una, bawiin ng mga bangko ang pautang. Hihintayin kong bumagsak ang stocks. At papaluhurin ko si Press. Rogers. Clara, ikaw at si Javier Garca may kasunduan noong bata pa. Sofia, biro lang yan ng mga nakakatanda. Itinaturing niya akong kapatid na babae. Totoo ba? Ay, laging itinatanong ni Lolo Garcia, kailan, dadalin, ng espesyal na tao sa amin. Nakikita ko, tunay ang pagmamahal niya sa'yo. Pag nakatingin sa'yo, kumikinang mga mata niya. Parang, ano? Tulad ng pagtingin ng tatay ko kay nanay, ganyan. Anong kalokohan yan? Sofia, alam mo ba kung paano hinarap ni Javier ang mga bagay no? 13 anyos pa lang siya. Tatlong araw siyang nagdasal sa pamilyang kapilya. Yakap-yakap ang bagong silang na kapatid. Dumating si Tio Fernando at ang mga tauhan niya para kunin ang pagkupkop nang hindi nagdalawang isip. Kinuha niya ang insensaryo sa altar at ipinukol sa kanila. Mabangis na parang lobo ang tingin niya. Matagal nang pumanay ang mga magulang ko. Si Lolo Garcia, sa nakaraang 2 taon, lubhang-ham ina ang kanyang kalusugan. Si Tio Fernando at ang iba pa, nagnanais makuha ang pwesto ng kapangyarihan. Sa lahat ng taon, parang makapangyarihan siya. Ngunit sa totoo, wala siyang tunay na kasama.
Mahal mo siya, di ba? Huwag mong pansinin ang sasabihin ng iba. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo at bigyan mo rin siya ng pagkakataon. Okay. Javier, nakabalik ka na. Oo, naalala ko na. May meeting ako mamaya, kaya di ko na kayo aabalahin pa. Samantalahin nyo ang pagkakataon, kaya nyo yan. Nagdala ako ng sopas para sa'yo. Inumin mo habang mainit-init pa. Malamig sa sahig. Javier Garca. Ano nang Nagpapanggap na walang nangyayari. Laging magiliw ang pagkilos. Ikaw ang unang nanggulo sa akin. ano naman? Ngayong hindi na ako nagpapanggap. Ano nang gagawin mo? Bitawan mo ako. Ngayon ka pa natatakot. Nung hinahawakan mo ako, ang tapang-tapang mo. Gusto ko lang sanang itanong kung bakit mo tinago ang kasunduan noong bata pa tayo. Dahil walang kwenta yon. Laruang pangako lang ng mga matatanda yon. Pero ang nararamdaman ko sa'yo, hindi kailanman biro. Ngayon, ikaw naman ang sasagot sa akin. Pag-isipang mabuti ang sagot mo, isang sagot lang ang kailangan ko. Parang pusa ka. Bakit ka tumatakbo? Hindi. Ang mga bintana. One-way mirror lang yan. Tatanungin kita ng isang huling beses. Gusto mo bang maging tayo? Bitawan mo ako. Kung gagalaw ka pa, hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Gusto kita. Pwede mo na ba akong pakawalan? Huli na ang lahat. Ngayong inamin mo na. Matulog ka pa ng kaunti. Anong ginagawa mo? Huwag kang maingay. Masakit ba? Wala na yan. Mga tao sila ng mga Garcia. Para sa posisyon ng leader sa Grupo Garcia. Gusto nilang mamatay ako agad. Mula ngayon, sasamahan kita. Ulitin mo. Sasamahan kita sa buhay at kamatayan, sa hirap at ginhawa. Hindi ka na muling mag-iisa. Ikaw ang nagsabi nito. Kung magsisisi ka, ikukulong kita sa kama. Ginoong Garca. Ang Grupo Rojas bumaba na. Inanunsyo ng European Union ang suspensyon ng CE certification. Ngayon, ang bangko ay nagbebenta ng mga asset na may mortgage. Hindi sapat. Lumayo kayo. Gusto kong makita si Ginoong Garca. Ginoong Garca, gusto kanyang makita. Ginoong Garca, ang anak ko ay immature. Ininsulto niya si Binibining Lopez. Dinisiplina ko na siya. Maawa po kayo. Bigyan niyo ng pagkakataon ang Grupo Rojas. Ginoong Rojas, anong ginagawa mo? Kung pigilan ito ni Ginoong Garca, ang Grupo Rojas ay handang mag-alok ng 20% ng mga shares. Narinig ko na ang pamilya Rojas. Namuhunan sa by-project ni Ricardo Vega ang pananaw ni Ginoong Rojas sa pagpili ng mga manugang ay kaduda-duda. Tama si Ginoong Garca, aalisin ko ang investment ko bukas. Hindi. Alisin mo na ngayong gabi. Kung maawa si Ginoong Garca, ang Grupo Rojas sa hinaharap ay susunod sa utos ng Grupo Garca. Laura, ang proyekto ko ay kulang na lang. Sa huling hakbang, kung alisin mo ang investment mo ngayon, lahat ng pagsisikap ko noon ay masasayang. Nagsasalita ka pa rin tungkol sa proyekto. Alam mo bang dahil sa iyo, ang pamilya Rojas ay nawala ng malaking pera? Galit na galit sa iyo ang aking ama, kaya't nasa ospital pa rin siya. Sinabi na ni Javier Garca, sinumang tumulong sa iyo ay magiging kaaway ng Grupo Zenith. Bahala ka sa buhay mo. Paano naman ang relasyon natin? Tapos na tayo. Mula ngayon, ang pamilya Rojas at ikaw ay walang kinalaman sa isa't isa. Ginoong Garcia, tulungan ninyo ako, pakiusap. Kayo lang ang makakapagligtas sa akin.
Tutulungan kita, sinira mo ang lahat. At naglakas loob ka pang humarap sa akin, isang hakbang na lang ang proyekto ko. Kaunting pondo na lang. Mababago ko ang sitwasyon. Hindi mo nga may salba ang sarili mo. Nangangarap ka pa rin, ikaw. Ano ang ibig sabihin nito? Tingnan mong mabuti. Ito ang pinirmahang kasunduan sa utang noong nakaraan. Ang nagpautang ay Finances Fortuna. Mga usurero. Marcos Garcia, ano abangan mo ako? Katangahan mo yan. Di mo binabasa ang mga kontrata. 3 araw. Puhunan at interes. Sa 3 araw. Kung di ka magbabayad, alam mo na ang gagawin nila. Umalis ka. Huwag mong dungisan ang lugar ko. Ginoong Vega, sinabihan kami ni Igarka na alagaan kayo. Sampalin niyo. Pagkatapos ng pulong bukas, ang Garcia Group ay mapapasa akin. Mula ngayon, ang sino mang gusto ng proyekto, pumili na ng gusto niya. Halika, tagay. Pagbati, Ginoong Garka. Ginoong Marcos Garca, inimbestigahan kayo sa panlulok, ilegal na pangbulekta, at dayaan sa stocks. Kalokohan. Tiyak na panlilin lang ito. Ang iyong offshore account ay may irregular na paggalaw ng pondo, hindi mapasisubalyang ebidensya. Paumanhin, Senor Garca. Ipapaayos ko kaagad ito. Siguro yung magandang yon. Hinawakan niya ang computer ko. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Javier Garcia. Traidor ka sa akin. Marcos, panagutan mo ang mga bunga. Tatay, si Marcos ang panganay na apo ng mga Garca. Huwag mo siyang pabayaan. Ililigtas? Nilabag niya ang batas. Hindi patakaran ng pamilya. Ito'y tiyak na bita. Itong si Marcos, matino naman mula bata. Hindi siya magpapabaya. Tito Fernando, hindi mapasusubalyang ebidensya. Hindi magsasakdal ng inosente ang pulisya. Ikaw ang may gawa. Paano mo ito binalak? Tama na. Dahil sa kanyang kasakiman, walang ibang dapat sisihin. Tatay, ganyan ka ba kabalasi? Pantay-pantay tayo sa batas. Javier Garca, pababawasan ka rin. Ile. Ingatan po ninyo, Tito Fernando. Javier. Tama ang ginawa mo. Lolo, ang angkang Garca ay hindi dapat. Si Ginoong Fernando ang nagpakuha sa akin na magdala ng mensahe sa'yo. Gusto mo bang durugin si Javier Garca gamit ang iyong sariling kamay? Nais kong magbayad sila ng dugo. Naghihintay ng mga utos. Darating ako sa kalahating oras. Di mo na kailangang sunduin ako. Kaya ko namang sumakay ng taxi. Mas mainam na diretso ka na, mula trabaho papunta sa restaurant. Di ako mapalagay. Sa kalatagan ng araw, anong panganib ang mayroon? At saka, ito ang unang date natin. Gusto ko, bigyan ka ng kaunting kilig. CJ, magkita na lang tayo sa restaurant. Manong, sa restaurant Constellation. Sofia Lopez. Ang tagal nating di nagkita. Nagising ka? Huwag kang mag-alala.
Malapit nang dumating si Ginoong Garcia mo. Javier Garcia. Gusto mo siyang makita? Pumunta kang mag-isa sa abandonadong pabrika sa labas ng lungsod. Kung magdadala ka ng kasama, gagapangin ko agad ang mukha niya. Ngayong araw, sa inyong dalawa ni Javier Garcia, isa lang ang Ano sa palagay mo ang kanyang pipiliin? Nakakordon na namin ang lugar, malapit sa abandonadong pabrika sa kanluran. Pero kung paspasok ka ng walang ina, sobrang delikado pa rin. Hindi siya maghihintay. Ako mismo ang pupunta. Bitawan mo siya. Ano ang kondisyon mo? Lumuhod ka at sumamo ka sa akin. Lumuhod kang maayos para sa akin. Huwag kang matakot. Tama na. Tigil. Itaas ang mga kamay. Punong-puno ito ng mga bomba. Ngayon, kayong lahat, ay mamamatay rito kasama ko. Javier Garcia. Mamamatay kang masahol. Javier Garcia. Nalaman na ng pulisya ang pinagmulan ng mga paputok ni Ricardo Vega. Illegal niya itong binili. Tio Fernando. Hindi ka makakatakas. Anong nangyayari? Dumating ka ba para masaksihan ang pagbagsak? Mula nang sadyang ibunyag mo ang balita ng pagkamatay ng aking ama. At maging ang hirap ng panganganak ng ina ko na may pagdurugo noon. Dapat asahan mong darating ang araw na ito. Ile. Kaya pala sa lahat ng taong ito, galit ka pa rin dahil doon. Nakakalungkot. Namatay ang ama mo. Nang hindi alam ang totoo sa aksidenteng sasakyan noon. Alam ko. Ang aksidenteng sasakyan. Hindi. Impossible. At ano sa palagay mo ang nangyari nitong mga Bakit biglang binawi ng Punk Garca ang lahat ng kanilang mga aksyon? Bakit nawala ng paisa-isa ang mga pinagkakatiwalaang tauhan mo? Bakit nabigo ang lahat ng proyekto na inyong pinuhunan? Huwag mong isiping ang mga ginawa mo sa lungsod ng dagat ay walang natirang ebidensya. Sa 6 na hamak mong tauhan, may isang nagngangalang Abin. Magaling siyang gumawa ng video. Ile. Kung matagal mo na palang alak, bakit hindi mo sinabi sa punong pamilya para ako'y isumbong? Hindi kakayanin ng puso ng patriarka. Ngunit tapos na ang laban. Ikaw. Tio Fernando. 12 tangkong. Hintay ang araw na ito. Javier Garca. Baliw ka. Ang pamilyang Garca, sa huli isisirain mo rin. Makikita mo. Sofia. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Ngunit nang makilala kita, naniniwala na may mga taong itinakdang magsama. Javier Garca. Dati, takot akong matalo. Nag-aatubili akong sumugot. Ngunit kung ikaw ang kasama, handa akong isugal ang buong buhay ko.